Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News. Magandang Monday morning, Bayambang. Ako po si Lloyd Dil Diaz ng ICT Office. At ako naman po si Mary Joy Ferrer ng ICT Office. Narito na ang buong pwersa ng LGU Bayambang. Mag-aatid sa inyo ng mas pinalagas at mas pinalawak. Mga mainit at napapanahong mga balita. Ito ang Bayambang Gen News. Komprehensibong serbisyo sa bayan, Year 6. Lumapag sa Bunlag. Sa pagpapatuloy ng paghahatid ng total quality service, ang buong pangkat ng komprehensibong serbisyo sa bayan Year 6 ay lumapag sa Bunlag 1st Barangay Covered Court noong September 8. Ang team ay malugod na sinalubong ng mga taga-barangay Mangayaw, Bunlag 1st at Bunlag 2nd. Ayon sa ulat ng overall organizer Dr. Roland Agbuya, may 882 total registered client ang nakinabang sa aktibidad. LGU Bazaar for pre-love items matagumpay. Naging matagumpay ang 2 araw na LGU Bayambang Bazaar for pre-love items at live selling nagnanap noong September 8 at 9 sa Balon Bayambang Event Center. Ang proyektong ito ay inisyatibo ni Municipal Administrator Attorney Rodelyn Regini Severino Vidal. Salamat sa donasyon ng lahat ng departamento ng LGU, CIASI, Project Aral Foundation, Rotary Club at Binibining Bayambang. Ang nalikom na pondo ay gagamitin upang makatulong sa housing project ni Mayor Nina para sa mga piling pamilya ng miyembro ng 4Ps. Dental team nag-ikot sa mga Child Development Center. Noong nakaraang linggo, ang dental team ng RHU ay nag-umpisang mag-ikot sa mga Child Development Center ng Bayambang para magbigay ng mga libreng fluoride application, oral health education at lecture on proper toothbrushing sa mga child development learner. Dito ay magkasamang nag-ikot sina Dr. Dave Francis Hunyo, Dr. Alma Bandong at kanilang team mula sa RHU at si DOH Dentist Dr. Zaida Alcantara. Agribalita. Noong September 7 naman, nagkandak ang Provincial Fisheries Office Director ng BIFAR na si Mary Ann Salomon ng isang validation activity sa Barangay Langiran para sa isang commercial fish tank na nire-request ng LGU sa ahensya. Noong September 8, ang PhilMec ay nagkandak ng impact assessment ng Bani at Ligue Farmers Association kaugnay ng kanilang nakuhang 4-wheel tractor. Kanilang inalam kung paano nakatulong ang inaward ng makinaryang ito sa kanilang mga aswasyon. Sa araw ding iyon, nagsagawa ang DA Regional Field Office 1 ng isang validation activity para sa mga farm machineries na inaward sa iba't ibang farmers association sa Bayambang. Inalam ng team kung operational o functional pa ang mga makinaryang inaward sa siyam na local farmers association. Natulungang heart patient, bumisita upang magpasalamat. Noong September 11, nagsadya sa opisina ni Mayor Nina Jose Quiambao si Ginang Gina Herrera kasama ang kanyang anak na si Sheena, 15 taong gulang, mula sa Barangay Dusok upang magpasalamat sa lahat ng naitulong at patuloy na pagtulong ng Mayor's Action Center sa naging open heart surgery ni Sheena sa Heart Center para sa congenital heart disease. Bayambang nag-host ng 3rd quarter LCDOP 2023 meeting. Noong September 12, isinagawa ang isang pulong ng mga local cooperative development officer ng Pangasinan para sa ikatlong quarter ng taon sa Balon Bayambang Event Center. Naroon sa pagpupulong ang Cooperative Development Authority, Provincial Cooperative Development Officer at MCDO kasama ang mga kawani ng kooperatiba mula sa iba't ibang munisipalidad, lungsod at pamahalang panlalawigan.
DSWD Sustainable Livelihood Program Payout. May 35 Muslim beneficiaries. Nagpamahagi ang DSWD Region 1 ng Puhunang Pangkabuhayan o Seed Capital Fund sa napiling 35 na benepisyaryo mula sa lokal na Muslim community sa Barangay Talbang sa ilalim ng programa ng ahensya na Sustainable Livelihood Program. Ito ay matapos humiling si Ginoong Abdul Kader Ben Camarula na membro ng naturang komunidad sa ahensya para sa naturang ayuda. Ginanap ang payout sa Talbang Barangay Hall noong September 12 sa pangunguna ng DSWD kasama ang MSWDO at BPRAT. Airpot sessions muling lumibot sa mga barangay. Ang MSWDO ay muling lumibot sa mga barangay upang magsagawa ng Airpot o Empowerment and Reformation of Paternal Abilities. Ito ay isang programang naglalayong gawing modelo ang mga tatay sa komunidad sa paghubog ng isang mapag-urugang tahanan para sa kanilang pamilya. Ang mga Airpot session ay ginanap sa barangay Banaban, Alinggan, Tokok East, Balay-Buhaya, Zone 6, Managos at Pantol noong March 22 hanggang September 7. Water Refilling Station. Ininspeksyon. Isang sanitary inspection ang isinagawa noong September 12 sa dalawang water refilling station na nag-apply para sa permit to operate. Ang inspeksyon ay sinagawa ni Engineer Michelle Bumatay ng DOH Region 1 kasama si RH1 Sanitary Inspector Jonathan Florentino. RHU2 Adolescent Friendly Facility. Gaya ng RHU3, ang RHU2 ay accredited na rin ng Department of Health bilang Level 1 Adolescent Friendly Health Facility. Ang Certificate of Compliance ay iginawa ng Provincial Health Office noong July 23. Ibig sabihin nito, mas maraming serbisyo ang may bibigay ng RHU2 sa mga nagbibinata at nagdadalagang kabataan. Sabayang pagtatanim ng mga puno, isinagawa sa Pugo Evacuation Center. Noong September 13, ginanita ang unang taong anibersaryo ng National Simultaneous Tree Planting Program sa pamamagitan ng sabayang pagtatanim ng mga puno. Sa Pugo Evacuation Center, ang tree planting activity ay isang kolaborasyon sa pagitan ng Liga ng mga Barangay at LGU departments, national agencies at NGOs. Ito ay dinaluhan ng 110 na voluntaryo na nakapagtanim ng 100 na mga punla na namumungang punong kahoy. Sangguniang Bayan nagsagawa ng public hearing ukol sa 3 ordinansa. Noong September 14, isang pampublikong pandinig ang isinagawa ng Sangguniang Bayan ukol sa 3 panukalang ordinansa at ito ay ginanap sa Sangguniang Bayan Session Hall. Ang mga panukalang ordinansa na isa-isang tinalakay ay ukol sa una, ang pagtatag ng isang mental health program para sa bayan. Pangalawa, ay ang pagbuo ng intervention program upang masugpo ang tumataas na insidente ng teenage pregnancy sa bayan. At ang pangatlo ay ang pagbibigay protection para sa mga karapatan ng LGBTQI, lalo na sa mga insidente ng diskriminasyon. Ang pandinig ay pinangunahan ng SB Committee on Rules, Laws and Ordinances, Social Services, at Health and Sanitation. Engineering Infrastructure Projects. Samantala, narito naman ang latest construction project ng Engineering Office sa ilalim ng 20% Development Fund ng LGU para sa taong 2023. Ongoing ngayon ang mga sumusunod. Road widening sa Barangay Bungato West. Construction ng Core Local Access Road sa Barangay Zone 7. Construction ng Multipurpose Hall sa Barangay Katuray. At construction ng Daycare Center sa Barangay Wawa. LGU Bayambang, pinag-aralan ang paggamit ng AI.
Alinsunod sa vision ng LGU na maging smart town, nagsagawa ang LGU sa pangunguna ng Mayor's Office at ng Information and Communications Technology Office ng isang online knowledge sharing session tungkol sa Artificial Intelligence o AI noong September 9, 2023. Binigyan ng pangunahing kaalaman tungkol sa AI ang mga lumuhok ng face-to-face at via Zoom video mula sa iba't ibang tanggapan ng LGU. Mapapansing nagsimulang sumikat sa mga nakaraang buwan ang ukol sa AI dahil sa pagsikat sa social media ng ChatGPT. Trivia time mga kabaluyan! Tag-ulan na naman, kaya dumarami muli ang mga pesting lamok sa paligid. Alam ba ninyo na tanging ang mga babaeng lamok lamang ang nangagat at sumisip-sip ng dugo? At alam ba ninyo na mas gusto ng lamok na may dalang dengue virus na may scientific name na Aedes aegypti na mangitlog sa malinaw na tubig? Kaya naman, inabisuhan ang publiko na itapon, takpan, ulinisan ang lahat ng maaring pamugaran ng lamok na ito. Kaya nang naipong tubig ulan sa mga drum, alulod, at naiwang gulong o kaya tubig sa flower vase. At kung may nararamdamang mga sintomas, magsadya lamang po sa mga pinakamalapit na RHU para magpakonsulta. At yan po ang mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Bayambang. Mga balitang may tatak, total quality service. Muli, ako po ang iyong lingkod, Lloyd Nil Diaz ng ICT Office. At ako naman po, si Mary Joy Ferrer ng ICT Office. Ito ang Bayambang News. News.